Breaking news, nakakagulat tong pinost ng ABS-CBN kagabi mga kasembreros ha, at saka Star Cinema. Pakinggan muna natin ito para ma-realize po natin at saka malaman kung anong ibig kong sabihin mga kasembreros. Ever since we did Hello, Love, Goodbye, the first part, the main focus really naman talaga was our OFWs are also known as the international workers. So they created this film to tell their stories, their sacrifices, and all, lahat na nangyayari sa buhay nila. So with this siguro, nung ginawa namin yung sa Hong Kong, ang dami naming parang naging awareness siya kung paano talaga yung buhay nila. I think it's very different once you experience it firsthand and you meet them, you get to talk to them. So yun yung una. Tapos ngayon na ginawa namin tong sa Canada, iba din yung buhay ng mga nagtatrabaho dito. Tapos I think naging malaking tulong din Direk Cathy and the team, sila Ate Carmi went there ahead of time bago kami to do their research. They interviewed different international workers and then ginawa nila yung inspiration. Actually, ibang scene namin was inspired because of their stories. So very real. It's very real. So amazed kung gaano katatag tayong mga Pilipino, especially mga nagtatry abroad. Iba yung hirap doon. It's physically tiring, it's emotionally challenging. Na kami nga na isang buwan lang doon, medyo mahirap to. Ano pa sila na ilang years na nandun. So we have so much respect for them. And hopefully this movie will mirror their lives and mabigyan yung respect na deserve nilang lahat. So narinig natin ha, ito malinaw na malinaw mga kasembreros itong sinabi ni Kath dito patungkol naman dito at related dito sa ginawa ni Alden Richards at ng ibang staff mga kasembreros dito sa Hero for All nila. So sabi ko, kaya pala nagkaroon sila ng parang Hero for All na dito na segment or campaign mga kasembreros kasi pagbibigay pugay sa mga OFWs. Nagulat ako kasi pinost ito ng ABS-CBN kagabi. Tapos, parang wala naman siyang connect, no? Kasi hindi naman tayo nag-celebrate ng OFW month or something, mga kasembreros. So, naano ko lang talaga na, parang ito yung ginagawa ni na Alden na they're giving rewards, no? Or pagbibigay pugay or pagbibigay galang talaga or papapay high respect sa ating mga OFWs, mga kasembreros. So, nakakatuwa na ganito pala yung parang may reason behind ba, no? Parang tinupad lang pala ni Alden yung sinabi ni Kath dito na pagbibigay pugay sa mga OFWs, mga kasembreros. So, nakaka-amaze, no? Kasi, tapos yung pinost din nung nakaraan na si Kath, parang iisa sila ng pinuntahan ni Alden dun sa may 300-year-old mango tree sa Batangas yata yung mga kasembreros sa Benito Farm. So, parang alam mo yun, parang tapos yung bahay. Yung iba sabi na, nabubuhayan nito ako ng loob, sabi ganoon ng mga Cathnatics. So, ngayon talagang antay-antay lang tayo na mga further na mga ganap or decisions mga kasembreros ng management ng ABS-CBN, Star Cinema at ng GMA Network mga kasembreros. Pero ngayon nakakatuwa na nakita natin na relate yung parang alam mo yung connected yung ginagawa nila sa bawat isa mga kasembreros. Si Alden, no? Mayroon siyang ginagawang Hero for All. Pero alam kong August so aantay natin baka ngayong bago matapos ang August 2026 ay magkaroon sila ng awarding na kung sino ang i-feature nila na the best hero or best OFW mga kasembreros sa kanilang pagbibigay pugay na ito. Grabe no, sir, parang eksakto yung sinabi talaga ni Kath dito sa Hero for All na campaign ni Alden mga kasembreros. So talagang nakakatuwa, nakakagulat na nakaka-amaze mga kasembreros. So let's just see the further developments from this point mga kasembreros and tomorrow and kung kailan nila pwedeng gawin. Tapos yun si Alden pala ay may ginagawa siyang sabi niya na post siya sa Twitter niya kahapon, day 1
no, day 1 mga kasambreros. Ang iniisip ko naman, baka triathlon na naman itong gagawin niya with, hindi ko lang alam kung BYD, no, mga kasambreros. Kasi nag-post siya kahapon sa kanyang Twitter na day 1, sabing ganoon. So parang may niluluto siyang project, may niluluto siyang bagong bagong pasabog na naman mga kasambreros, no. So sabi nga ng isang admin dito, excited na kami kung ano yan, good luck Tisoy. Sabi niya ito, pinost niya ito kahapon sa kanyang Twitter, alas 7:43 AM, no, August 11, 2026 mga kasambreros. So, wala siyang day 1, tapos ellipsis, ... So, yun lang yung kanyang pinost mga kasambreros. So, indication lamang ito na meron siyang nilulutong bagong proyekto, no? Maybe it's not a project na related sa pelikula or related sa showbiz, na maaring din niya, no? BYD, triathlon mga kasambreros. So, pwedeng ganoon, no? Ang ginagawa nila mga kasambreros. So, talagang aabangan natin ito, of course, no? Yung mga kaganapan ni Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi diba dati yung BYD nila, kasama niya Nico Bolsico at saka si Will Dasovich. So, kung kaya yun yung iniisip ko na baka nagte-training na naman siya, no, for triathlon or kasi BYD, kasi sila, di ba? Siya yung brand ambassador. So, kung may gagawin man siya siguro na triathlon ulit, ay sponsored ito ng BYD, no? Mga kasambreros, kagaya ng ginawa nila dati kasama sina Will Dasovich at si Nico Bolsico, no? With Al Gonzalez as their trainer, no, mga kasambreros. Tapos, ito pinost ni Ma'am Karen Davila sa kanyang Facebook kagabi. Parang kinat niya yung video nila ni Alden. Pero ito naman ay about sa kanyang, yung topic niya dito ay about naman kay Mama Rio lang niya, mga kasambre. So, more than 1 minute video ito. Kinuwento ni Alden dito yung parang hindi na na-witness ng mama niya yung kanyang success sa showbiz career, yung kanyang so yung pinakaunang teleserye niya dito ay hindi na rin nasaksihan ni Mama Rio, mga kasambreros. So that is why very emotional dito si Alden, no? Napaiyak pa siya, mga kasambreros. Tapos yun, sinabi nga niya dito na si mama niya yung talagang may gusto na mag-artista si Alden. Tapos ang saddest part ng kanyang buhay ay si Mama Rio niya yung ginusto yung pagiging artista ni Alden, pero nung naging successful si Alden ay hindi na niya nasaksihan. So parang grabe, no, very heartbreaking, mga kasambreros. Talagang nakakaiyak na malaman na parang andun na no, parang malapit na dun sa karera niya, no, malapit din sa success, pero hindi na naabutan ni Mama Rio, mga kasambreros. So yun po. Tapos si Kath pala, parang gusto niya magpatayo ng tennis court. Tapos tennis court, and then gusto niya maglaro ng tennis court, tapos gusto niya patayo ng tennis court. Tapos imagine, parang hindi ko alam kung edit itong isa, mga kasambreros. So I'd love to do something like a tennis court, a girl lying down on the court after training, tapos maybe in shades of green and blue. Green and blue. Yung blue is a favorite color ni Tisoy. I imagine the girl looking exhausted but happy, like she just finished a long training session. But link if you if you have other ideas, too happy to collaborate. So yun, but let me know, sabi niya, but let me know if you have other ideas too. So hindi ko lang saan, parang pala nito, parang story, mga kasambreros. So yun, parang may nakahiga na babae na siya, mga kasambreros, no, na kung saan ay
Siya po ay parang gusto magpatayo ng tennis court, mga kasambreros. Tapos, may bagong ano pala si Alden dito, nomination sa Coveted Asia. So, top 100 most handsome men in Asia 2026. So, ito po ay parang sa 100 sa pinaka-poging lalaki or actor dito sa Asia, mga kasambreros. So, alam ko may votation process ito eh. Yung voting process niya is Alden Richards, follow the page. So, if follow yung page na Coveted Asia. No, Coveted Coveted Asia. Tapos, stars. Tapos, pag naglagay ka ng stars down, sa picture siguro, no, 50 points yung bawat star. Tapos, likes or hearts only 10 points each. Share 5 points each. Comment 2 points each. So, ganun siya, mga kasombrero. So, kung gusto niyo pong Coveted Asia, kasi yun, tatry ko mag-ano din doon, mga kasambreros. So, Coveted Asia. Tapos, share ko itong kay Nadine, no? Pinost ito ng View Philippines, kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasambreros. Hardest scene behind to film. Sabi niya, sabi niya, indecisive niya, mga kasambreros, na when it comes to Chow. Tapos, sabi niya, parang nakita nito na she understands na may trauma si Cara na mga kasambreros. Tapos, mahirap daw para sa kanya, mahirap gawin yung mga tiny details, yung mannerisms, mga customers or small reactions. So, so parang may mga differences yung totoong Nadine at saka yung si Cara na sa Love Sharga, mga kasambreros. So, yung mga maliit na mannerisms ay mahalaga sa kanya. So, parang nag-aaway yung totoong Nadine at saka yung Cara, mga kasambreros. So, mamaya ipopost ko na, i-play ko na ito para mapakinggan niyo po kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasambreros. Tapos, si Gerald Santos pala, no? Kinuwento niya dito yung paano sila paano nag-come up yung kanyang pelikula na Emilio Jacinto, mga kasambreros, no, with Alden Richards as the Jose Rizal. So, mamaya i-play ko na ito. Sabi niya, nung hindi pa daw sikat gaano si Alden, ay nakakasabay na niya siya sa GMA, mga kasambreros. Tapos, isa daw sila ng trainer lang sa gym, mga kasambreros. Tapos, nung nagkita daw sila, parang naging reunion nila, mga kasambreros. So, nagkamustahan sila, mga kasambreros. Tapos, ang ano pala dito, naging tulay na magawa or para makasama ni Alden si Gerald sa Emilio Jacinto, Liwanag at Dilim ay si Aisel Santos, mga kasambreros. So, yung closeness din nila, yun yung naging parang isa sa mga ways, mga kasambreros, na pumayag si Alden, no, na maging part ng Liwanag at Dilim as Jose Rizal, mga kasambreros. So, yan, nagpapasalamat din siya kay Aisel Santos na naging tulay para sa kanyang para maging para pumayag si Alden sa project na ito, mga kasambreros. So, maikli lang pala, no, yung part ni Alden doon, mga kasambreros. So, pero yun, siya ay si Jose Rizal doon. Tapos, may isang isang parang vlogger or TikToker, mga kasambreros, na pinost yung throwback picture nila ni Alden. So, naka-white si Tisoy at saka si Kuya, mga kasambreros. So, parang nag-gym yata sila dito. Pero si Alden ay hindi siya naka sleeveless no? Mga kasuso, palagay ko ay hindi siya nag-gym dito. Pero yun, throwback. Wala siyang ibang details So, yun lang. Tapos, ito, si Kath, pinost ng ABS-CBN, boss ba to o walking style icon? Kasi ang daming styles ni Kath na when it comes to her clothes or outfits, mga kasambreros, doon sa
Someone Someday nga mga kasambreros. Tapos may isang eksena dito na i-play natin mamaya ang Someone Someday kung gusto niyo pang panoorin. Itong parang kinuwento dito ni Billy mga kasambreros. So kinuwento niya ito yung parang pagiging weirdo ni pagiging weirdo ni Abby o ni Maha Salvador mga kasambreros as time went by. So nung una parang okay lang daw. Pero, nung nakaraan daw, nung habang dumadaan ang mga panahon, ay nagiging weirdo. Weirdo daw siya mga kasambreros. So, nakaka-flatter nung una, pero nung dumaan ng mga panahon, ay nagiging weird na siya mga kasambreros. Kasi, di ba, sabi niya ito, gusto niya daw tulungan si Abby. Tapos, sabi naman itong isa, there's really something about her, sabi ganon. So, mamaya, replay natin ito. Medyo parang medyo rewind portion pa kasi salpukan na nga sina Abby at saka si Billy dun sa isang vlog natin. Pero ito, ayan, time na parang nag-iisip pa si Billy kung bibigyan niya pa ba ng chance or bibigyan niya ng chance si Abby mga kasambreros na makapasok sa kanilang company. So, play ko ito, no, mga kasus kung gusto niyo pong pakinggan. Pero kung ayaw niyo po ay skip niyo na lang po, no, mga kasambreros. So, yan po. Tapos, next item natin, ito throwback pictures ni Alden kahapon, August 11, 2022. Ito po ay parang pumunta siya sa mga AITA nating mga kapatid sa Pampanga yata ito. Tapos nagkaroon sila ng tumulong sila doon mga kasambreros. Tapos yung ibang random photos din dito nakatuxedo, nagmamanos sa kay Lola, tapos pumunta ng Korea. So nagsimba and so on, no? So parang random photos na nakuhaan or na-save ng admin na ito mga kasambreros, August 11, 2022. So kasi di ba kahapon ay August 11, 2026. So 4 years ago mga kasambreros, no? Ito mga random photos ni Phenomenal Box Office Cinema King. So talagang na-save ni admin, no? Maraming salamat po. Tapos, may isang picture dito si Kath, parang ginawa nila ng effects, no? Itong parang may tubig, no? Na pumapatak. Tapos, yun yung picture ni Kath sa Someone Someday na sobrang ganda. Wala lang, parang nilagyan niya ng effects, no? As a sort of fandom kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Mga kasambreros. Tapos, singit ko to, last item natin. Ang cute kasi, itong si Mix Casimiro kasama si Direct Chad Vidanes mga kasambreros. So nagpa-picture. Mahilig din magpa-picture si si Mix mga kasambreros sa kanyang mga kasamahan. Kuya, ate, direktor doon sa set ng Someone Someday mga kasambreros. So wala share ko lang kasi sobrang cute niya. Mga kasambreros, sobrang kulit. Nag-aaral si Mix Casimiro mga kasambreros. Alright, so yun lang sa ating countdown items. I-play ko pa itong mga videos na inyo pong papanoorin. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. It's definitely an honor to be working with him. Actually, nung hindi pa siya sikat, nakakasabay ko na siya nun sa GMA. And actually, isa kami ng trainer noon sa gym. So, nung nakita kami, parang reunion na lang. Parang reunion, no? Sabi na, Jay, kumusta na? Ako nga bro, kumusta na? Parang hindi kami hindi kami nagkatrabaho for a long time. But nung time na yon, parang magkakilala pa din kami. So isa yan sa reason yung closeness nyo kung bakit pumayag si Alden na mag-support sa'yo sa movie? Yeah, I think so. Isa yon. And
syempre, nag-thank you din ako sa aking kapatid na si Aisel Santos. Siya talaga yung naging bridge ko. Kay Contact Alden. Alden. Okay. Kasi nagkatrabaho sila sa Itbulaga. Anong role niya? Dr. Jose Rizal. Sorry. Talaga? Musical ba to? No. Ano talaga siya? Biopic. Biopic. With guys, you idolize your dad or your mom. Kung ano yung nasimulan nilang path, you just follow. Of course, years has passed and then apparently she developed an illness, of course, which is pneumonia. And that basically took her away from us for good. So, but after that incident, for some reason, everything was just landed on my lap po in terms of this career. When my mom was hospitalized, she didn't even see my first play in school, my first TV commercial, my first teleserye. So what really gets me about that is she was the one who wanted this. I mean, siya po yung may gusto eh. Tapos hindi niya nakita. So, yun lang yung medyo parang sad part about everything that has happened. Because basically, I owe everything, who I am now and what I have achieved to my mom. She gave me that motivation. Napakaganda po ng ating Word of God, mga customers. Ang title natin ay Bagong Love, Bawat Umaga. Bakit kaya, no? Sobrang ganda nito at sobrang sweet. Lamentations chapter 3 verse 12 verses 22 hanggang 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Grabe, no? They are new every morning. Great is your faithfulness. Napakaganda po nito, mga kasembreros. So alam niyo po yung umaga ay fresh, no? Kasi umaga yun, ibig sabihin kapag bawat umaga, ibig sabihin po niyan ay may bagong simula, no? Bagong plano, bagong desisyon, bagong setup, bagong petsa, no? So ganoon siya, mga kasembre. So lahat pa ay bago sa umaga. Pero wag nating kalimutan na yung kanyang mga awa, no, yung kanyang pag-ibig ay hindi natatapos, at saka yung kanyang mga awa, mga kasembres, ay hindi natatapos at bago bawat umaga. Tapos dakila ang katapatan ng Diyos, no, great is your faithfulness, or great is the faithfulness of God, mga kasembreros. So sa ating buhay, ang faithfulness po talaga is a test of loyalty, or kasi iba kasi yung faith eh. Iba yung faith, iba yung loyalty. No, iba yung iba yung faithful sa loyal, mga kasembreros. So kasi ang faith ay kahit na yung tao ay hindi, pa yung tao ang Diyos na hindi mo siya nakikita physically or nakakasama physically, ay doon ka pa, yung mind, yung center ng iyong buhay ay siya pa rin. No, kahit wala siya sa tabi mo. Yung loyalty naman ay mahal mo siya kung nandyan lang siya sa tabi mo. Pero kapag wala na, pwede kang matempt, no, sa iba, mga kasembreros. So, ganun po yung loyalty. So, faithfulness is a deeper level or higher level of loyalty, mga kasembreros. So, kaya mostly sa mga versions ng Biblia ay faithfulness or faith, mga kasembreros, or faithful ang ginagamit na term instead of loyalty. No, kasi ang loyalty ay, yun yan, no, kagaya na mention natin, ay you care about that person, you love that person kapag nandyan lang siya sa tabi mo physically at nakikita mo. Pero kapag wala na, ay hindi na, mga kasembreros. So parang ganon siya. So dito, marami tayong consider actually, no, na kabutihan ng Diyos, no, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, mga kasembreros. So isn't it comforting to know that God's love for us never runs out and His mercies are fresh every single day? So fresh, no? Maliban sa new, ito po ay ginagamit na term or adjective din po yung fresh every single day. So bawat umaga, mga kasembreros. So nandun yung pag-ibig at mga awa. Hindi lang kasi isa yung nilagay na dito, no? Kasi sabi dito mercies eh. So ibig sabihin po ay marami ang awa ng Diyos. It never runs out. Hindi po siya natatapos, hindi nauubos ang awa ng Diyos sa atin at sa kanya mga piniling tao. Yung mga taong nagbibigay sa kanya ng panahon, yung may personal relationship sa kanya, mga customers, and even those yung mga tao nga na yung katapatan kasi ng Diyos, parang ganito lang yan eh. Kung kunwari yung kapitbahay namin faithful sa Panginoon, tapos kami hindi, kunwari lang so hindi naman ibig sabihin nasa kanila lang yung ulan,
So dito rin sa amin may ulan mga kasi kung umuulan sa kanila sa kapitbahay namin, so dito rin dapat ay umuulan. So parang ganun ba? So kung faithful siya doon sa mga faithful siya dun sa mga faithful sa kanya, so kahit nga dito sa kahit nga sa mga bahay na hindi faithful ay nagpo-provide din siya ng ulan at init mga kasama. So parang ganun ba, no? So ganun po kapakatapat, no, ang Diyos po natin mga kasembreros. This verse reminds us that no matter what we've done or how many times we've fallen short, God's love remains constant and His mercies are always available to us. It's like waking up to a brand new day filled with endless opportunities for forgiveness, grace, and blessings from our loving Creator. So, ganun siya mga kasembreros. So, ito po ay talagang overflowing sa ating Diyos. Yung pagpapatawad, no, which is definitely medyo mahirap minsan sa mga taong nasaktan ng sobra. Tapos, it's like forgiveness is too hard for them to do. So it's a challenge, but if you are a servant of God, if you are a child of God and you love God, mga customers, and God loves you. So forgiven people forgive. So kapag pinatawad tayo ng Diyos, so dapat din tayo magpatawad. So kung hindi ka nakakaranas ng kapatawaran siguro, kung kaya mahirap sa iyo ang magpatawad, which is given na kasi yun sa lahat ng tao, lahat na nagkasala. Jesus Christ died for all sinners. So since we are all sinners, so Christ died for us, for me, for you, and for the entire humanity. So kung yung forgiveness is not a question anymore na dapat na tanong natin, pinatawad ba ako ng Diyos? Pinatawad ba ako ng Diyos? Kasi Jesus Christ died once and for all. So kung tayo po ay pinatawad, so we must also forgive others. Just imagine the incredible gift of a clean slate each morning, a chance to start anew with a heart full of gratitude and the spirit ready to receive God's endless love. This verse teaches us about the faithfulness of God and His unchanging nature. So, hindi kasi nagbabago ang nature ng Diyos. Magbabago man ang mga presidente ng history, magbabago man ang mga leaders ng ating mga probinsya, or yung politics, yung economy, mga kasombrero. So, magbabago man ang lahat na ito, ang palitan ng mga pera sa buong mundo, magbabago man yung entertainment, no, showbiz industry, magbabago man yan, mga artista and so on, mga mayors, congressmen, mga kapitan, magbabago yan lahat, no? Every how many years may mga terms sila nagbabago, but the nature of God, His mercy, His love, His loving kindness ay unchanging. So kung ayun yung isa sa mga definitions kasi ng holiness, kaya yung forgiveness niya, no? So ang holiness, yun yung hindi ka nagbabago, constant ka. No, by definition, holiness is consistency. So kung nagpapatawad siya noon, kung banal siya noon, so hindi nagbabago. His natures never change, mga kasama, showing us that no matter how dark the night may be, His light will always come shining through in the morning. So let's hold on to this promise and face each new day with hope, knowing that we are surrounded by God's unfailing love and everlasting mercies. Grabe, no? Kaya kailangan parati nating isipin na yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig ay available. Para siyang pagkain na nasa harapan natin, ready to be eaten or consumed. Nasa atin na lang yung kung paano natin siya, papapasukin natin siya, ialaban natin, nakain natin siya. Yung Biblia, no? Baka inaalikabok na yung Biblia natin dyan. So, it's the right time to open, study, read mga kasamasang salita ng Diyos na punong-puno at overflowing ng kanyang pangako. So the verse begins with the steadfast love of the Lord never ceases. This phrase emphasizes the unending and unwavering nature of God's love. It's not conditional or temporary, but it is constant presence in our lives. The next part is His mercy. His mercies never come to an end. Reassures that God's compassion is inexhaustible. So hindi siya napapagod, no? Kasi tayo napapagod, no? Yung ating physical, yung ating mental aspect, yung ating financial aspect, yung relationships natin, relational, societal aspect, social aspect natin minsan ay napapagod, no? May mga misunderstandings sa family, and that's pretty normal, no? Pero ang Diyos po natin ay inexhaustible, so hindi po siya napapagod. Kasi nga, Diyos siya, mga kasumers, and we're just human beings. Even when we feel we have reached the end of our rope, God's mercy is still there renewing us. So, may mga times na parang said na tayo, no? We are being impatient, we are being hopeless, no? We are being merciless or unforgiving, pero ang Diyos po natin ay hindi po siya
nagbabago. The verse continues, they are new every morning. This implies a daily renewal of God's grace. So may renewal, no? Parang, di ba, kunwari, kahapon, parang pagod ka. So after you slept, nakapag-recharge ka, so nandun pa rin yung pag-asa mo pagka kinabukasan. Each day brings a fresh start, a clean slate where we can experience God's mercy anew. Finally, great is your faithfulness is an affirmation of God's reliability. So despite our shortcomings, God's faithfulness remains steadfast. So yung kanyang katapatan ay nananatili siya, mga kasembreros, no? So talagang pagtitiwalaan. Yung ating gagawin nandito ay magtiwala, manalig, mga kasembreros, at umasa sa ating Diyos. And ang alam niyo po yung Lamentations na book, no, from the word lament, si Prophet Jeremiah kasi ang nagsulat nito, no? Ano siya, no? Nasa lamentation stage, kung kaya siya tinawag na Lamentations. So ang lament itself ay pighati, no? Kumbaga pa agony, mga kasembreros, or nasa stage siya ng sobrang pait ng kanyang karanasan, sobrang hirap, sobrang lungkot, no? Ganun siya, mga para kang namatayan, no? Parang nagmo-mourn ka, mga kasembres, yung lament, no, or Lamentations. So kung kaya siya tinawag na Book of Lamentations kasi Jeremiah, no, Prophet Jeremiah was lamenting. He was mourning, he was weeping, mga kasembres, for the people of Israel kasi nga nagkaroon na sila ng disobedience, nagkaroon sila ng unfaithfulness toward God. So kung kaya parang he was really in great sorrow, knowing and seeing that the people or chosen people of God were not obeying God anymore, mga. So parang ganun siya kung kaya siya tinawag na Lamentations. Pero dito, as a prophet of God na tinawag siya, ay nagpo-provide pa rin siya ng reassurance na ang pag-ibig ng Diyos, ang awa, ang kanyang grasya, ang kanyang mercies ay hindi natatapos bawat umaga. Kung pa may renewal of mercies, mga kasembreros, bawat umaga. So these verses in Lamentations are a beacon of hope. They remind us that God's love and mercy are not just historical or abstract concepts, but are actively at work in our lives every day. We can face every day with renewed strength and hope by meditating on these truths, knowing that God's faithfulness is as reliable as the sunrise. So yun siya, no? It's just a matter of faith. That is why faith really matters sa ating Christian journey. So if you believe Christ, so you have faith in Christ. So if you don't have faith in Christ, so may problema. That is why para siyang important ingredient ng isang pagkain, no, mga kasembres, yung pananampalataya natin sa kay Lord Jesus Christ. That without faith, it is impossible to please God. So as simple as that, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, manalig tayo sa awa at saka bagong pag-ibig or love ni Lord bawat umaga. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you all.